Habang nagtatalumpati sa Parliament Sir Tekie ang isang mambabatas oposisyon, sinugod at sinampal siya ng mambabatas mula sa ruling party. Nang hindi sila maawat, sumugod ang iba pang mambabatas at sumiklab ang rambulan. May mga talsik ng dugo sa sahig mula sa babaeng mambabatas na nadamay sa sakitan. Nang humupa ang gulo, nagdeklara ng 45-minute recess. Sumiklab ang gulo ng himuki ng nagsalitang mambabatas na padaluhin sa sesyon ang kasamahan niya na nakakulong dahil sa akusasyon ng pagpapabagsak sa gobyerno. Pinatalsik kasi siya ng Parliament dahil sa kaso pero binaligtad ito ng Constitutional Court. Nagkasunog sa isang gusali ng Metropolitan Medical Center sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang apoy sa ikapitong palapag ng lumang gusali ng ospital. Mahigit 50 pasyente ang inilikas. Ang isa sa mga fire volunteer na hirapang huminga habang rumeresponde sa sunog na tumagal ng mahigit 2 oras. Abot sa 30,000 piso ang danyos ng sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Parang nasa alapaap ang pakiramdam ng nakilala naming plane spotter o yung ang hilig ay mag-abang ng mga eroplano para kuhanan ito ng litrato o video. Nasaksihan niya raw kasi kamakailan ang paglapag dito sa Maynila ng pinakamalaking pampasahero eroplano sa buong mundo. Abot langit ang saya ni Lance sa tuwing nakakakita raw siya ng mga eroplano. Mula bata po ako, nakahiligan ko po yung mga eroplano. Kaya ang hilig niya ngayon, plane spotting. Pag-aabang ng mga eroplano, kinukuhanan po namin ng mga video yung mga eroplano na bihira lang po pumunta dito sa Pilipinas. Minsan po, pagdating ng eroplano, naghihintay kami ng 4 to 6 hours. Yung excitement po namin, sobra po. At parang nasa alapaap daw si Lance. Nang naispatan daw niya kamakailan na lumanding dito sa Metro Manila ang tinuturing na pinakamalaking passenger plane sa buong mundo. Ang Airbus 380 na ino-operate ng isang international airline. Bihira lang po dito sa Pilipinas. Hindi po sila nag-accommodate ng passenger flight dito sa Philippines. For maintenance lamang po. Gaano nga ba kalaki ang eroplanong A380? Kuya Kim! Ano na? Ang Airbus A380 ang pinakamalaking pampasaherong eroplano sa buong mundo. Ito'y dinevelop ng European Multinational Aerospace Corporation na Airbus. May haba itong 72.7 meters, wingspan na 79.8 meters, at kabuuang taas na 24.1 meters. Ang Airbus din ay mayroong 2 floors, kaya magsakay ng 555 passengers sa 3 class: first class, business class, at economy class. Kung economy configuration ng Airbus, maaaring magsakay ito ng mahigit 815 pasahero. Mas lalo siguro magte-take off ang interes ni Lance kung makita niya ang pinakamalaking eroplano sa kasaysayan. Kaso nasira na ito dito lang 2022. Ang pinakamalaking eroplano sa buong mundo ay ang Antonov AN-225 Maria. May haba itong 84 meters at taas na 18.2 meters. Ang wingspan naman ito na 88.4 meters, ang pinakamalaki sa anumang eroplanong nabuo. Ang AN-225 ay dinisenyo noong 1980 sa Soviet Union upang magdala at magkarga ng napakabigat na bahagi ng mga spacecraft na hindi kayang gawin ng ibang eroplano. Nasira ito noon lang 2022 bunsod ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pinagpapala raw ang mga nagpapala, gaya po ng nakaipon na mabarya na sa dami, kailangan pang palain. Saan kaya niya yan ipinundar? Alamin sa pagtutok ni Nico Wahe. Sabi nga nila, kapag may isinuksok, may madudukot. Pero si Rolly Priego, hindi lang basta may nadukot, may napala pa. Ginamitan ko na ito. Literal niya kasing pinala ang mga baryang inimpok sa isang laundry basket. Paglilinaw niya, hindi ito matagalang pag-iipon. 2 buwan lang niya itong kita mula sa PisoNet o yung mga computer na hinuhulugan ng piso para makapag-internet at iba pa mga vendo machine. So, ang bayad nila, mga barya. Kaya yung sa akin, naipon ng naipon. Kasama rin ang mga kita niya mula sa sariling computer shops. Sa rami ng barya, nangailangan din siya ng makatutulong para bilangin lahat. Umabot ito sa mahigit 120,000 pesos na pinandagdag niya sa pambili ng utility van.
naisipan ko na kailangan ko ng pan-deliver na sasakyan. So, naisipan ko rin na ipapapalit ko na itong mga barya para makabili na ako ng sasakyan. Which is, andito ako ngayon, nagdi-deliver dito sa Nueva Ecija. Dagdag ni Rolly, ikalawang beses na itong nagamit niya ang mga inipong barya para makabili ng sasakyan. Dati nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi hinihikayat ang pag-hoard o pagtatago ng malaking halaga ng barya dahil makaapekto sa sirkulasyon ng salapi. Alam naman daw yan ni Rolly, kaya agad din daw niya itong ibinibili. Pero iba pa rin daw ang napapala kung ugali na ang pag-iimpok. Dahil sa baryang pinagsama-sama, kahit sino, masasabing pinagpala. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Bago sakupin ng karakter ni Dennis Trillo ang Pulang Araw, may ibang laban munang hinarap ang cast na baka pati sa inyo ay magpatakam kung anong Pinoy dish ang nanaig, adobo ba o sinigang. Watch this. Lalanding na sa linggong ito ang pinakamabagsik na kalaban sa hit GMA Prime series na Pulang Araw. Siya ang Japanese colonel na si Yuta Saito, played by Kapuso Drama King Dennis Trillo. Panahon na upang inisin lahat ng dumi at kaburukan na dinara ng Amerika dito sa bayan na ito. Enoeka! Banzai! Banzai! Ito ang kanyang kauna-unahang major kontrabida role na magpapahirap kay ng Adelina, Teresita, Hiroshi at Eduardo. Ayon kay Dennis, may translator at historian sa set para mas maging angkop ang kanyang pagninihongo. Enoeka! Banzai! Banzai! Pero time out muna sa mga maiinit na scenes for a quick icebreaker. Tinanong namin ang cast ng Pulang Araw kung anong bet nilang maasim na ulam. Sa inilabas na listahan na 100 best soups in the world ng online gastronomic database na Taste Atlas. Number 17 ang sinigang, habang top 38 naman ang sinigang na baboy. Pero syempre, di pa patalo ang adobo na nasa top 100 pork dishes in the world. Team adobo o team sinigang ka ba? Sinigang. Halong hira. Team sinigang ako eh. Pero masarap talaga yung adobo. Sige na nga, adobo na lang. Hindi napapanis yan eh. Sinigang? Oo, kasi meron akong fondest childhood memory nung buhay pa yung mom ko eh. Yung isang facet ng love na ipinapakita niya sa akin is through food, which is yung sinigang. Siyempre akong gusto yan, pero siguro doon tayo sa mas healthy, team sinigang. Ay, nako, pinagsasabay ko kasi yan. Yung ilalagyan mo ng sarsa yung kanin ng adobo, tapos may sabaw ng sinigang on the side. Sa huli, mukhang lamang ang team sinigang. Mabuhay ang may asim. Maaasim. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.